Lingkod, Pastor George Ayensa, nag-uulat bayan. Permanente yan, tama siya lagi, at parang yan yung tulad sa isang mabuting magulang. Na ang plano ng magulang sa'yo lagi ay mabuti upang magkaroon ka ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. In-emphasize ko yung mabuting magulang sapagkat hindi lahat ng magulang ay mabuti. Kasi sabi nga hindi ka nakakapili ng magulang eh. Diba? Nakakapili ka ng kaibigan ng magulang. So kung binigyan ka ng Diyos ng mabuting magulang, napakaswerte mo. Hallelujah. So yun o yun. So pero ang Diyos, palagi ang kanyang pangako ay nandyan. Pangako ng plano maganda. Plano ng Panginoon yun. Huwag mong kukontrahin. Baka gusto mong kontrahin yung magandang plano. Yari tayo ah. Yung sinasabi naman natin, nakasabihan na Pilipino na nasa Diyos ang awa, pero nasa tao. Yes. At yun po nang nasabi kanina, lahat po ng nangyayari sa atin ay plano po ng Panginoon. Dito po sa verse 1. Karugtong po nito yung John 1 verse 5, at ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo aming binabalita. Na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya walang anumang kalimutan. Tungkol po sa plano, ang ating Diyos po ay ating liwanag po talaga sa liwanag. So wala po siya sa kadiliman. At ito na nga po, papasok po yung awit 119, 105. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking lutas. Ito po, para sa akin po, ito pong verse na to, ang salita po ng Panginoon ay guide natin sa bawat araw-araw. Una, syempre, tayong mga mananampalataya. At ito po yung pang-araw-araw natin na ginagawa. Kasi baka hindi rin po natin alam. Kasi baka one time, mamatay tayo. Hindi ko naman sinasabi na mamatay ako. Hindi po tayo nakakahingi ng sorry sa mga nagagawa natin ng kasalanan. So, siya po yung ilaw sa ating mga paa. Kasi po, kailangan po natin sundin lahat po ng mga salita na nakasaad po sa libro, na kung saan siya po yung nag-guide sa atin upang mas maging mapabuti pa rin ang buhay natin. Katulad nga po din sa verse 1, John 1 verse 1, wala pong pagdiliman patungkol sa salita ng Diyos. Lahat po ay dinadala tayo sa liwanag, dinadala tayo sa tamang landas, na kung saan nakaplano lahat para sa atin. Okay. Wow. Mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilang italib. Ito'y tumatagos maging sa ikaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak natin. Maganda. Pakiulit nga po yun. Ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala. Naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig. Ang mga ito'y hindi babalik sa akin na walang kapitulan. Nako. Ito pa rin ito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Ganda naman yan. Gumawa ng maganda sa kapwa at babalik sa iyo kung ano man ang ginawa mo. Hindi man yung taong tinulungan mo, ibang tao ang magbibigay sa iyo. Para sa kapag nilalagay mo sa gitna ng buhay mo ang Panginoon. Tutuparin nito ang aming mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Ano man ang ating mga kahilingan ibibigay na kung tayo ay magsusumikap at magtsatsaga at matutong maghintay sa mga kahilingan natin, ito ay tutuparin niya sa tamang panahon at tamang oras
basta magtiwala lang tayo sa lahat ng mga salita ng Diyos ng buong puso. Dahil kung ano ang gusto natin mangyari sa tulong ng Diyos ay babalik sa atin. Ang magandang balita na Isaiah 55:11 ay ang salita ng Diyos ay yung parang tiwala na binibigay mo sa Diyos. Na lahat ng ginagawa mo sa araw-araw, yung tiwala na yung guidance niya, yung protection niya, lahat na. Nandun na. Basta ang pinakaano ko. Kasulatan na pinasihan ng Diyos tayo mapapakinabangan din naman sa pagtuturo sa pagsarasa, sa pagsaway, sa katututo na nasa kapilan. Upang 17, upang ang tao ng Diyos ay maging takdal. Tinuro ang lubos ng mga gawain mabuti. Titignan po natin yung salita ng Diyos ay in-inspire po ng Panginoon yan para magiging guidance natin. Yung isa nga kanina, guidance, protection, para magamit natin sa pagtuturo natin ng kabutihan. Magiging guidance natin. Yung mga matabalian din ay makokorek. Itatama po natin yun. At yung mga nitong gawain ay natutuwid para sa kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig at higit sa aking kailangang pagkain. Tulad nga po ng nasabi nung nakaraan, Mateo chapter 4 verse 4, patungkol po sa kasaganahan, may dalawa pong pagkain. Ito po yung tinapay sa kasalitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ito ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, hindi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Tulad nga, para sa buhay po natin, hindi po natin masasabing kahit mataba yung tao, hindi po natin masasabing masagana siya sa spiritual na natutunan patungkol sa salita ng Diyos. Katulad nga po ng topic ng nakaraan, na sample po natin na kahit pa napakataba ng babae na sumakay doon sa tricycle, sa anino niya naman is napakaliit, napakapayat ng anino. Ibig sabihin lang po nun, hindi ganun kataba o hindi ganun karami yung kinain niya na tinapay sa spiritual, kundi pang physical lamang. So ang aral po dito, mas mabuting kumain ka ng pagkain pang spiritual kaysa sa pagkain pang physical. Dahil yung pang physical, hindi po natin maidadala sa langit. Kundi ang bilang po dito, yung pagkain spiritual na kinain mo dito sa lupa. Pang walang hanggan.